Ito nga pala ang ika-4 na araw ng paggagawa namin ng masisilungan ng mga aso dito sa Malaking Pulo mga mare, at bukod nga sa paggagawa ng kanilang masisilungan ay nilinis na nga rin po namin ni Buyok ang paligid ng kanilang kubo. Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala mga mare, papalaot na naman kami ni Buyok dahil maggagawa nga po kami ng masisilungan ngayon ng mga aso. Hindi na nga ho sana namin isasama itong si Oranggi, kaso nga lang tigas nga po ng ulo, at tingnan nyo naman mga Maret, nangunguna pa talaga sa amin sa pagsakay sa bangka. Noong isang araw kasi mga mare, nung sinama nga ho namin siya sa pulo, talaga namang giniginaw po siya dahil panay nga po ang ulan doon. Bangbait nga ho ngayon ni Oranggi dahil kapag isinasama nga po namin siya dito sa pulo, nasa isang tabi nga lang ho siya at hindi po siya tumatakbo-takbo. Para nga pong buntis na nga rin itong si Oranggi mga mare at pare, dahil bang tabaho niya ngayon at isa pa'y parang nag-iingat po siya sa kanyang mga kilos. Nagsaing nga lang ho kami kaninang umaga ni Buyok at hinaluan nga lang po namin ito ng dog food para kami ay makatipid dahil wala na nga rin ho kaming bigas. Humahabol nga po itong si Lolo mga mare, siya nga po ang aso na napakahilig lumangoy at palagi po naming nakikita sa may tabing dagat na nag-aabang nga ho ng pagkain. Kaya nga mga mare, sa tuwing makikita nga po namin itong si Lolo ay palagi nga po siyang basa dahil napakahilig nga po niyang tumalon sa tubig. Pagkarating nga po namin dito sa pulo mga mare, pinakain na nga ho agad ni Buyok ang mga aso para manahimik na nga daw po sila mamaya kapag kami ay gumagawa na at naglilinis. Sa una lang naman ho sila maliligalig at kapag nabusog na nga po sila mga mare ay mga nagtatahimikan na, at yung iba nga ay nag-aalisan dito. Dinala na nga rin po ni Buyok ang aming lumang papag dito sa pulo mga mare dahil hindi na nga rin po ito nagagamit, at isa pa ay wala na nga rin po itong paa. Mabubulok lang po kasi ito mga mare dahil nakatambak lamang po ito sa harapan ng pinapagawa naming bahay at nauulan na. Kaya naman dinala na nga po ni Buyok dito para hindi na nga daw po siya mahirapan sa paghahanap nga po ng mga tuyong kawayan na ilalagay nga po dito sa silungan ng mga aso. Ayaw nga po akong patulungin ng aking Buyok mga mare dahil bang libag nga daw po dito sa silungan ng mga aso at parang dito nga daw po sila dumudumi. Alam nyo naman po na napakadelikado ng dumi ng aso sa isang buntis, kaya naman ayan, naturo na nga lang ako ng turo ng gagawin niya at utos na nga lang po ako ng utos sa kanya. Natutuliro na nga daw po siya sa mga utos ko mga mare at pare, sabi nga po niya sa akin ay isa-isa nga lang daw po ang utos dahil napapagod nga din daw po siya. Kaya naman yung mga mahilig nga pong mag-utos sa comment section kung ano ang dapat gawin dito ay abay isa-isa lang po ang utosan at baka tayo mahabulyawan ni Buyok. Char. Abay kung hindi nga lang po ako buntis mga mare, baka kanina pa nga ako nakapagwalis diyan at nakapagkalaykay. Panay nga po ang ulan dito mga mare at pare, kaya kung makikita nyo nga basa nga po ang lupa at nakakatakot nga pong tumuntong dahil madami nga pong dumi ng aso. Nandito nga lang po ako sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan nga lang po ang aking Buyok sa paglilinis mga mare, at mabuti na lang po talaga at may dala po akong hooded jacket dahil medyo maulan nga po dito. Nanghiram nga lang po kami ng kalaykay sa pinsan ni Buyok mga mare para makalaykay nga po niya yung ilalim ng silungan ng aso at yung paligid. Pinagbubunot na nga rin po niya yung mga damo na nakaharang nga po sa aming dinadaanan at pinagtatanggal na nga rin po niya yung mga sukal dahil mas gusto po namin ni Buyok na maging maaliwalas nga po dito. Ilang beses nga pong umunos habang nandito kami sa pulong malaki mga mare, kaya napagkakahirap nga pong maglinis dahil tingnan nyo naman ang paligid at basang-basa. Medyo malawak nga rin po ang lugar na ito, kaya sigurado na ilang araw nga po namin ito bago matapos na linisin. Mula umaga hanggang tanghali nga lang po kaming dalawa ni Buyok na tumitigil dito mga mare dahil alam nyo naman na buntis nga po ako, kaya naman hindi na nga po kami nagpapaabot ng hapon. Pero kung hindi lang po talaga ako buntis mga mare, baka mas mapadali nga po ang paglilinis namin dito dahil medyo nahihirapan nga po si Buyok at mag-isa nga lang po siya. Taga-video lang po kasi ako ni Buyok mga mare at hindi nga po ako makatulong sa kanya dahil iniisip ko nga rin po ang aking kalagayan at ang aking pinagbubuntis. Medyo malibag at masukal pa po kasi sa paligid mga mare, pero sabi nga po ng aking Buyok, once na malinis nga po ito, pwede na nga po ako magkikilos dito. Hindi pa man po natatapos ang aking Buyok sa paglilinis dito mga mare, bumuhos na naman po ang malakas na ulan, kaya naman ayan at banglalaki nga po ng patak sa aking ulo. Nakakatuwa nga ho mga mare at pare dahil kahit papaano ay napapakinabangan na nga rin po ng mga aso itong ginawa naming silungan nila. Pinalagari ko na nga rin po sa aking Buyok yung mga sobrang kawayan dahil bang sama nga pong tingnan, tapos ay pinatibay na nga rin po niya, tinalian nga po ito para mas lalo nga po itong tumibay. Grabe nga mga mare at pare, hindi na nga po ako makapag-antay kung ano po ang magiging resulta nitong silungan ng mga aso at sigurado sa summer nga po mas maganda nga po ang magiging resulta nito. Mas madali po kasing kumilos kapag katuyo nga po ang paligid at makakapagwalis at makakapagsiga na nga rin po kami dito. Unti-unti na nga pong lumilinis at umaaliwalas ang paligid, kaya naman paulit-ulit nga po ako kay Buyok ng pagsasabi na bang ganda na. Kapag po kasi sinasabi ko sa kanya na bang ganda na nga ng paligid mga mare, mas lalo nga po siyang ginaganahan at mas lalo nga po siyang sinisipag. At dahil medyo malinis na nga po ang paligid mga mare, kaya naman ayan at nakababa na nga po ako dun sa batuhan at tinulungan ko na
na nga rin po si Buyok ng mga natirang basura, kaya naman kinalaykay ko na nga po. Kanina ko pa po kasi gustong tumulong mga mare, kaso sabi nga niya sa akin ay parang may naaamoy nga daw po siyang dumi ng aso, kaya naman ngayon nga lang ako nakababa. Nadali pa nga ako sa kawayan at natamaan nga nito yung hinlalaki ko mga mare, kaya naman ayan at napagkakasak. Kaya naman tumigil lang nga po ako sa pagkakalaykay ng mga basura mga mare at pinuntahan ko na nga lang po si Buyok dito sa loob ng silungan. Sinubukan ko nga po kung gaano katibay ang pagkakatali niya dito sa mga kawayan mga mare, kaya naman ayan at umakyat na nga po ako at so far naman mga mare matibay nga po siya. Marami nga rin pong aso na natutulog sa ilalim nitong papag mga mare, kaya naman parang nagkaroon nga po sila ng second floor. Kaunting kawayan na nga lang pong iipunin ng aking Buyok mga mare at paret malapit na nga pong matapos ang papag ng mga aso. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga po ang video na to at nakarating po kayo hanggang dito sa duloy, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.